Nasa linya na po ang winner natin mga kapatid. Bago po natin balikan ang mga kwentong flood control. Punta muna tayo dito sa Samar. Kamusta po kaya mga flood control projects dito? 65 years old si nanay, magsasaka po at tindera din ng tuba. At ang asawa niya po ay isa ring magtutuba. 4 po ang kanilang anak. Nanay Mary Lou Bacang, good morning po sa inyo. Nanay? Hello po, ma'am. Good morning po. Good morning, Nanay. Kamusta po kayo? Good morning po, ma'am DJ, pati Sir Ted. Kayo daw po ay nanonood sa amin sa 1PH. Yes po, ma'am. Oo. Gano'n na po katagal na nanonood sa programa? Mawa 1 year na po, ma'am. Oo. Paano nyo po nadiskubre yung programa namin, Nanay? Tumingin ako ng TV po, ma'am. Nalipat-lipat ako ng channel hanggang nakita ko ang channel ninyo. Yun naman. At di na po kayo nagpalipat-lipat, Nanay. Nagpalipat-lipat ako kasi tinitingnan ko ang maganda, yung mga magandang programa. Ayun. Kursunada ko ang programa dyan, kaya doon ako. Kursunada daw niya ang programa dito sa 1PH, kaya hindi na siya lumipat. Sige po, Nanay, bago po natin pag-usapan ang inyong kwentong buhay, ano muna yung Bible verse na binigay po sa atin ni Pastor Jeff kahapon? Ang Bible verse na binigay ni Pastor Jeff kahapon ay 1 Samuel 8:3. Ngunit hindi sila sumusunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. Naku, napapanahon, Yun Nanay. po, ma'am. No? Napapanahon po ito. Pero sige, Nanay, meron po kayong 4 na anak daw na puro lalaki. Yes, ma'am. Oo, ilang taon na po itong mga ito? Pwede po ba namin malaman? Yes po. Sige po. Ang panganay ko po ay 29 po, ma'am. Ano pong trabaho? Ang pangalawa, 27. Ang pangatlo, 25. Ang pang-apat, 22. Puro lalaki po ito. So may mga kanya-kanyang pamilya na po ba ito? Wala pa po, ma'am, kasi ang hirap naman ang buhay. Sabi nila, mama, halos din namin mabubuhay ang sarili, magpapamilya pa. Wala naman ang trabaho, piho, ma'am. Oh, at least po nag-iisip yung mga anak ninyo. Tama po yun. So puro binata po ito. Yes. Nahihirapan magtrabaho kaya para sa kanila hindi muna mag-aasawa. So Nanay, ilan po sa mga Yes, anak ma'am. ninyo ang kasama nyo dyan sa Samar? Kasi balita ko yung iba nandito na sa Maynila at nasa Cavite. Iisa lang po ang dito, ma'am, yung bunso ko na may kapansanan na depression. May depression po itong bunsong anak ninyo? Yes, ma'am. Oo, na-diagnose po ba talaga ito na may depression? Yes, ma'am. Nagpakonsulta kami. May kami medication diyan sa ABRMC. Mag 2 years na, ma'am. May maintenance po siya na medicine. Di pwede nga di makainom po, ma'am. Oo. Nay, kung okay lang po matanong, ano pong nangyari dito sa bunso niyong anak? Bakit po nagkaroon ng depression? Noong una, ma'am, may hindi magandang nangyari situation sa pamilya namin. Tapos siguro sinasaisip niya, tinatago lang po niya, ma'am, hanggang umabot ang pandemic, ma'am. Wala na siyang contact sa mga klase. Kaya yun, yung isang beses sabi niya sa akin, mama, pwede ipadoktor mo ako kasi ang isip ko, mama, pwede na akong magpakamatay pero gusto ko talagang pigilan, mama. Di ko mapipigilan. Yan, ma'am. Humingi po ng tulong sa inyo yung anak niyo at na-diagnose nga with depression at 2 taon na po na nagme-maintenance. Yes, ma'am. Opo. Ito pong maintenance na gamot, since wala rin siyang trabaho, kayo po ni tatay ang nagpo-provide nito. Hindi po, ma'am. Lumapit po ako, ma'am, sa yun sa mga party list, ma'am, para makabili. Medyo napuputo lang si Nanay. Humihingi sa mga politiko Oo, humihingi siya ng pang-maintenance. Para pambili po ng gamot. O sige, so Nanay Marilu, Nanay, naputol si Nanay Marilu sa oras na 4 minutes before 10 o'clock. Siya po ay sa Samar. Alamin lang natin saan sa Samar ito mismo si Nanay, ha? Samar province po ba ito? Saan sa Samar? Northern Samar baga ito? O ito po ay sa Eastern Samar? Nanay? Naputol ng ating linya, baby girl. Sige, sandali po lamang Tignan mga po kapatid, natin, ha? Oo.
But definitely po, siya ay merong agad-agad galing kay Happy Man, 2,000 pesos. Ganun po kaimportante itong ating pong segment na ito sa tulong pinansyal na ibinibigay po ng ating mga Happy Anonymous. Again, regardless po sa premyo, ano po, ang importante nga ay yung mensahe. Nanay? Hello, Nanay. Opo. Hello po, Sir Ted. Saan ka sa Samar? Anong Samar ito? San Ignacio, Calbiga, Samar po. Calbiga mismo. So, Samar Province mismo ito. Calbiga. O, sige. Nanay, meron kayo kaninyong pagtutuba na negosyo? Yes po, yan ang hanap buhay namin. No. Pagsimula pa, yan lang ang hanap buhay namin. Pati yung konti na nag-uuma kami ng palayan na maliit lang na lugar. Okay, sige. Kaninong mga puno ng niyog yung inyong kinukunan ng tuba? Sa amin po, tinatanim namin ito. Hindi, yung mga lubi na kinukunan nyo ng tuba, sa inyo rin yon? Yes po, tinanim namin po. Okay, sige. Ganito ha, Nanay. Meron kang 2,000 ha? Oo. Sabi mo nga kanina, gagamitin ninyo para sa pagbili nyo ng gamot sa inyong anak na may problema. Maliban doon, ano pa ang kailangan nyo sa bahay? Ano po, ang kailangan ko po, magbili ako ng bigas at saka yung salamin kasi kailangan ko, hindi ako makakita ng maayos. Sir, kasi isa lang ang mata ko. Bakit isa lang ang mata mo, Nanay? Kinukuha na ang isang mata ko dahil na-aksidente ako po, sir. Nabulag ka. Kaya ang isang mata ko. Ano lang natira? Kaliwa, kanan? Ang kaliwa lang po. Okay. Tapos, blurred naman po. Di na ako makabasa. Okay, so kailangan mo ng antipara, ano? Kailangan mo ng salamin. Okay, sige. Opo, sir. Sige, ganito ha. Nanay Marilu, hingi lang kami ng mga maaro lang kami mga picture nimo ha, kung pipili. Yes po. Picture o kaya video ng inyong pagtutuba, etc. Pero ngayon, Nanay, ganito ha, Nanay. Meron ka na bang tinanong kung magkano yung salamin mo, magkano magagasta? Nung una, nagpunta ako, nag-verify ako, mayroong nakita ko yung parang maganda na yun, 3,000 yun. Okay, sige. 3,000 salamin mo sa mata, pambasa ito. Opo, pambasa at sight na, double purpose na. Okay, sige, okay. Doble lente. Alright, sige, ganito. Nanay, ganito ha, 2,000 piso para doon sa anak mo may problema. Okay? And then, yung 3,000 mo, pambili mo ng salamin, 5,000 na. Dagdagan pa natin to. Isarado ko na ito sa 8,000 pesos para meron ka ng pambili ng bigas, pambili ng pagkain ninyo, pambili ng maintenance ninyo, at saka salamin sa mata. 8,000 pesos, Nanay. Okay ba? Salamat na maraming salamat po, Sir Ted. Salamat. Kasi kinakailangan ko. Hindi sa amin galing ito ha. Hindi sa amin to galing. Galing ito sa mga nag-aambag-ambagan para sa inyo. Hingi lang kami ng prueba, Nanay. Padala kagad sa amin at pagkatapos i-transmit namin sa iyo yung 8,000 pesos. Pasalamat ka sa mga Happy Anonymous at higit sa lahat sa makagagahom sa Ginoo. Sige, Day. Maraming salamat sa mga Happy Anonymous na nagbibigay tulong po sa akin at lalong-lalo na sa Panginoon dahil palagi akong nagdadasal. Amen. At saka sa programa niyo, Sir Ted, Didi Chacha, salamat talaga. Amen, amen. Sige, salamat Nanay at muli kaming tatawag ha kapag natanggap namin yung inyong mga padala na mga prueba para lang kayo kumustahin at malaman pa kung sakasakali kung meron pa kayo kailangan tulong. Salamat po, Nanay. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!